Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonathan Bianca Diakina. Ito po ang ating late 61 devotion para sa ating 365 day devotion at pinamagapang. Nag-uumunin ba kayo? Ang topic natin ngayon ay bakit importante ito? Communion. Sabi po dito, communion is a sacrament instituted by Christ, in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It is more than just a memorial, it is means of peace, where Christ is truly present, not physically, but spiritually, to nourish His people. Sabi po sa Bible, verse na Mateo chapter 26, verses 26 to 28. Ito po yung dalas sa ang banal na punan. Habang sila'y kumakain, tumadampot si Jesus ng tinapay. Ang bago ko po yan, sabi po, ano ito po yung teaching. Sabi po dito number 1, communication is fellowship with the real presence of Christ. Communion po. Sabi po ito may communion, diba? Ito po yung talagang real presence ni God. Kaya sabi po dito sa Bible verse, habang sila'y kumakain, madampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay din sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga. Number 2 po, communion is a remembrance of death and the resurrection of Christ until He comes again. Ang mga communion po nag-resemblance po ito ng death, diba? Yung pagdating niya. Kasi diba po yung sa communion, diba? Ito po yung sinabi, diba? Nagpaano tayo na binti ng bilang hati-hati. Ibig sabihin daw po ito yung matama. At yung kopa naman po, which is ngayon po yung ginagawa para mga juice. Kaya nag-symbolize po ito dugo ni Jesus Christ. And number 3 naman po, communication is spiritual and nourishes the believers. Spiritually, parang nourishes, diba? Parang ito talaga yung bilang mga believers, diba? Parang ito talaga yung natin. Ito yung pagkain natin is spiritually. Diba? Kung may kinakain ng physically, ito naman yung spiritually. Kasi sabi nga po dito sa yung banal na hapunan po, sapagkat ito ang turo na tinatanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo Panginoon Diyos sa dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinapiraso niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niya ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing nakain kayo ang tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kapantay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Ibig sabihin sa kanyang muling pagbalik. Kaya po yung teachings, applications naman po natin ito. How to administer the Lord's Supper, pray and confess our sins to God. Ang kailangan po, nagpipray, hindi lang po tayo basta-basta nagpipray. Kailangan nagko-confess din tayo ng ating mga kasalanan kasi di po na tayo nagtago kay Lord. Lahat nakikita niya, kaya kailangan na natin i-confess sa kanya, diba? Para alam niya talagang totoo tayo sa kanya. Number 2 naman po, meditate on the death, resurrection, and the second coming. Mag-meditate po tayo, diba? At sa muling pagbalik ni Jesus Christ, sinunod tayo, diba?
naniniwala tayo na babalik siya dito para sa atin. Number 3 po, lastly po, read 1 Corinthians chapter 11 verses 23, 26, and 40 of the body and blood of Christ. Kasi dito po malaman sa Bible verse ito yung lahat po ay nasa communion, about sa communion siya. Yung sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23, 26. Dito po malalaman, diba? Ito nga po, yung tinapay at ang kain at ang ko. Diba yun kasi nag-symbolize ng katawan at tuwa ni Jesus Christ, and yun ang napakakinilaw siya ngayong araw. Sana po may natutunan ko at umalit na kayo na i-share sa ating mga